I'm so far away from home. There's no way I'm turning back now. My Iinis na ako. Isang mapagpalang hapon po sa tilat mga kabisnes naming minamahal. Ayan, si Kuya Lito na naman. Hay nako Kuya Lito, tingnan mo. Tingnan nyo mga kabisnes. Tingnan nyo, di ba nakaupo lang siya? O nakaupo nga lang siya. Si Kuya Lito. Hindi mga kabisnes, isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Wala lang, trip lang kami rito sa labas. We're just having some fun. Because we are not stressing ourselves with them. Sige na, tama. Tama pa, balik na. Tayo mo. Boss, tay? Bumaba ka dyan, itulak mo. Ako dyan, ako dyan. Kami ang dyan. Na-out of battery na naman yung ano namin mga kabisnes. Ay, akala ko si Nika pala. Nag-chat kasi si Nika mga kabisnes, may tinatanong lang sa akin. Namimiss niya po kasi si Intoy. Huwag mong sabihin kuya, kami patutulakin mo niyan. Nako, isang maliit, isang malaki. Nako po. Kaya niya yan. Si Kuya Lito. Isang ganun lang yan ni Kuya Lito. Uy, Tak! durog. Durog yung salamin. Durog yung salamin. Ano ba yan mga kabisnes? Nakaupo na naman tayo dito. Nung nakaraan, nakaupo kaming tatlo. Ako, si Kuya Bong, at si Lito. May dumang subscriber. Ano yun? Bumate? Angkas driver. Oo, naalala ko yan. Lagi man yan dito nadaan din. Dumaan dito. Ayun, nakipagkwentuhan na tuloy sa amin. Ay, sa Timengay, Masama man makatingin na Timengay, mga kabisnes. Awayin yata kami. Ayan, dyan si Mrs. Kabisnes. Balikan po namin kayo mga kabisnes at magtutulak na kami ng van. Ayan, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat mga kabisnes namin minamahal. So, yun nga po, tapos ko na po maligo. Gabi na po mga kabisnes. Galing pa po ako sa KB House. At babalik pa po ako doon kasi may mga, basta may mga inaasikaso ko po kasi kami mga kabisnes. Medyo busy lang. So, kaya ngayon, sasaglit lang ako para mag-vlog mga kabisnes namin minamahal. At, ayun nga po, bangan nyo po bukas kung ano yung mga celebration po ng, alam naman din po ng lahat ng birthday ni Budang. So, yun, busy po kami para maaga kami makapag bukas. So, ang topic po natin for today, mga kabisnes is, kasi may mga nagme-message sa akin at nababasa ko rin po sa comment. May ibang nagko-comment na, yung regarding dun po sa, alam niyo po yung binasa ko po kahapon na naghahamon patungkol kay Rick Aningat. Mga kabisnes, wait lang. Hanapin ko lang yung screenshots. Yan nga, shoutout nga po pala again kay Ferdinand Tantenko, Sir Ferdinand. Sir, PM mo po ako kasi yung pinin ko pong message na nireplyan niyo po kanina, pwede po kayong mag-message doon. May inalagay po akong messenger account para let's make it clear din po kasi eto, may mga na baka daw patibong or nila Rick Aningat, nila Okray. Sa akin naman mga kabisnes, wala naman akong binabanggit na kung ano pa man. Binasa ko lang kung ano yung, dito. Hindi ko nga binasa lahat Honestly, hindi ko binasa lahat yun. Kasi, alam ko po, foul ako pagka nakialam ako sa bagay na to. Wala po akong, patungko, parang nahawa ko tuloy kay Okray. Ang ibig ko pong sabihin mga kabisnes, wala akong karapatan na talakayin ang bagay na to kasi it's their personal issues or problems between Sir Ferdinand. Ako is, binasa ko lang at sinabi ko lang kung ano yung nandito. Pero not the full comment ang binasa ko. Ito lang binasa ko. June, diehard nyo akong subscribers nyo, lalo na kay KBO at Papa Dins at mga kagwang. Iparating mo kay Aningat or pag nag-vlog ka ulit, i-mention mo ako kay Aningat at sa asawa niya, iparating mo sa mga subscribers, sabi ni Sir Ferdinand. So, hindi ko binasa yung karugtong nun. Ang sabi niya lang dito ako sa USA, Las Vegas, Nevada, hinahamon ko siya at ang asawa niya, mga kabisnes. Ako, wala po akong yung issues naman namin between Aningat is issues yun na
regarding sa mga paninira niya sa amin, regarding dun sa mga sinasabi niya. Pero itong personal problem or issues nila between sa pamilya nila, mga ka-business, no? Especially, shout out sa Sir Ferdinand. Honestly, sir, ako wala man akong ano dun. Pero kaya nga po, gusto ko rin hingin yung side nyo para ba malaman ko kung ano yung story, full story. Kasi, hindi naman po kasi ako pwede magbanggit dito, mga ka-business, na hindi ako pwede baga magbanggit ng foul or hindi angkop, no, mga ka-business. Kasi, ayun nga, may nag-message sa akin through PM, messenger ko, sabi na baka daw patibong. No worries po, ma'am, no. Thank you po sa paalala niyo po. Sobrang na-appreciate ko po yun, ma'am. Yung patungkol sa bagay na yan, na-appreciate ko po yun. At lubos po ako nagpapasalamat talaga, ma'am. At may point po kayo dun sa bagay na yun. Kaya nga po, hindi ko binanggit kung ano yung issues nila. Although, sinabi dito ni Sir Ferdinand, nag-comment siya kanina ulit, sabi niya, mention mo, Jun, ang mga sinasabi ko sa vlog mo. Kahit isa, wala akong kinatatakutan sa kanila. Kung talagang matapang sila, ako ang harapin nila. Actually, nag-message na ako kay Aning at no response siya. Kasi totoo ang sinasabi ko. Yun ang comment ni Sir Ferdinand. Sabi pa nga niya rito, mas maganda ka, Jun, kila Okray at Larissa. Inggit lang sila sa'yo sa katawan na lang talo na sila. Mention niya mo yan, Jun, sa kanila para matauhan sila, right, Jun? Walang tatalo sa inyo. O yan, comment po to. At ipapatch-up ko po ito, mga kabisnes. Sir, pasintabi po, ipapatch-up ko po yung comment niyo po rito para to make it, to make proof na talagang comment siya, no, mga kabisnes. At higit po sa lahat, ang account po ni Sir Ferdinand, syempre, clinic ko rin, para ba makasigurado na hindi siya dami. Actually, ang account niya is since 2018, 6 years ago, gawa yung account niya. So, hindi ko alam kung totoo or whatever. Kaya nga po, inihiling ko kay Sir Ferdinand Tantengco na mag-message po siya sa akin sa messenger. Kasi, gusto ko po kasi, sir, na malinaw baga, yung gusto niyo pong iparating or rin po sa vlog namin. Kasi, sorry sir, kasi po, po yun magiging, po kasi yun sa akin, sir, or sa amin, sir, magiging foul yung bagay na yun. Kaya, ang sa akin po, niyo po sa akin ng klaro. Yun, klaro sa akin. Kaya, PM niyo po ako. Yun lang naman po, sir. Para din tayo, maging, wait lang mga kabisnes, kasi may binabasa kasi akong mga kabisnes message. Maging transparent din, okay? Gawin na natin, sabihin na natin, transparent. So, gusto ko rin po na kahit ganun yung comment, gusto ko rin malaman yung side, yung totoong side ni Sir Ferdinand, no, mga kabisnes. Kasi, as in, hindi ako pwedeng magsalita ng basta-basta rito sa harap. Ang inano ko lang, ayun, Rick Aningat, hinahamon ka nga ni Sir Ferdinand. So, it's up to you, Rick Aningat, kung kakasaka sa hamon ni Ferdinand Tantengco, no? Ikaw na lang bahalang magbasa ng comment kung gusto mo. Makikita mo yan, mahahanap mo yan nasa vlog namin. Ibigay mo yung side mo. Or pwede mo ako i-PM para maibigay yung side mo. Hindi naman ako bias na pagkatao na kahit may alitan or may hindi pagkakaunawan ay magiging bias ako. No. I'm not like that. I'm not like that, no, mga ka-business. Di ako ganon. So, kung gusto mong ibigay yung side mo, then do it. Do it. Then, sige, pera. Wala akong problema dun. Pwede kong i-vlog yan. Kung yun kung magbibigay ka rin ng side mo, Rick Aningat, no? Basta, yun lang naman ang sa akin. At least, patas ako. Hindi ako yung At saka, baka sabihin or isipin nyo, gumagawa ako ng issues or no. Sadyang andyan talaga yan sa comment. Nagising na lang ako kasi may nag-message sa akin na sabi, Junjun, nabasa mo na ba tong comment na to sa'yo, sa vlog mo? So, inaanap ko, sabi ko, ay ate, hindi pa po. Sabi ko, hindi ko pa po hindi si ate ka business ha. Ate kasi tawag ko dun sa, sa isang subscriber din po na
alam naman nila yan, marami naman akong tinatawag na ate na mga ka-chat ko kasi yun yung gusto nilang itawag ko sa kanila. So, sabi niya, basahin mo. So, hinanap ko. Sabi ko, ano to? Bakit ganito yung comment? So, syempre, nagtataka rin ako, mga ka-business. Pero hindi ko, kahit binasa ko yung comment niya, hindi lahat. As in, hindi lahat. Yung ano lang dun, yung tamang basahin niya, yung angkop lang mabasa or mapakinggan ng mga viewers. Oh, sorry, kaningat. It's up to you, ha. Ito, ano ko lang din naman sa'yo to. It's up to you. Hindi ko kilala yung taong yan. 4 years na daw po siyang subscriber ng ka-business. At, yun lang. Yun yung sabi niya, yun yung comment niya eh. So, if ever na, Sir Ferdinand, message me po para malaman ko yung side mo. Rick Aningat, message mo rin ako para malaman ko rin yung side nyo ng bawat isa. Diba? O char, parang naging spokesperson pa ako ah. Hindi, inaano ko lang talaga mga kabis. Yun lang talaga, no. At saka, ano pa ba? Basta yun lang po, wag po kayo mag-alala, no, mga kabis. Hindi po ako, naging matalino na po ako patungkol sa bagay na yan. Kaya, hindi na ako madadali. Muntikan man madali dati nila Aningat yung kami ni Bay. Pero ngayon, hindi na po. No way. Hindi na po, mga ka-business. Mangyayari yung mga gano'n na magkaroon pa ng yung parang complications dahil lang sa yun nga, nagpadala or nagpadala nga kami sa parang sulsul ni Aningat no na huwag sabihin kila ate, kila kuya yung mga binigay niya sa amin, which is yun nga, yung bigas at saka yung pagbili ng puhunan. Dun, nadali talaga kami sa bagay na yun, mga kabisnes. Pero, lesson learned. Lesson learned, it's a big lesson learned naman. At inaamin naman namin, diba, yung mga pagkakamaling yun. Dahil, pagsubok yun na, yung pagiging, pagiging matapat, kila ate at kuya, nasubok kami sa panahong yun, mga kabisnes. Mali lang talaga, dahil, nagpadala. Pero at least, we've learned our lessons, no? Yun yung pinaka-importante din, yung leksyon na natutunan, na isa puso baga. Kasi ngayon, talaga eh, kahit konting bagay, kahit basta mga nagchat-chat sa akin. Alam niyo ng mga subscribers, ng mga sponsors na nag-message sa akin, nagmamatik po ako na, nagsasabi ako talaga kila ate. Kahit yung mga nagpapadala ng box na sa akin din dumadaan ang nagsasabi na, Junjun, pahingi ng address ng ka-business kasi ganyan. Gusto ko magpadala ng box, ganyan. Nagme-message sa akin. So, bago ako magbibigay talaga ng address is nagpapaalam ako kay ate. Kay kuya ate, may gusto po magpadala ng box. Bigay ko po yung address, okay lang po ba? Okay, magaganon sila. Okay, sige, ganyan. Ganon na po. As in, transparent, open, nawala na talaga yung kasi dati talaga mga ka-business to, parang, pa kami, yun bang, hindi ganun kalapat. Ando naman yung lapat, pero hindi ganun. Kulang pa yung paglalapat ng damdamin. Unlike kasi ngayon, kung napapansin nyo, at napapanood nyo rin naman, mga ka-business naming minamahal, kung gaano nakalapat yung puso, yung damdamin namin kila ate at kila kuya. Sa buong KB Fam. Alam niyo yun, sa bawat panahon na lumilipas, nandoon yung mga ka-business, na kahit ang dami namin naging pagkakamali, si ate, sila kuya, walang pagdadalawang isip na tinanggap kami. Tanggapin kami, yakapin kami sa mga naging pagkakamali namin. Higit sa lahat, niyayakap kami, mga ka-business. Kaya nga, yung sabi ko na, sobrang lapat na yung damdamin kasi andun na yung band namin na mas lalo ko silang nakikilala, mas lalo sila napapamahal sa amin. Yung bang pagmamahal na wala ng reserbasyon, mga ka-business. Yung pagmamahal na wala ng pag-aalinlangan. Higit sa lahat, yung pagmamahal na totoo, walang bahay na kasinungalingan. Lahat. As in talaga, yun na talaga, mga ka-business eh. Simula nung mga pagsubok na dumating sa amin. Kasi, doon ko kasi alam niyo yung mga ka-business, sa bawat pagsubok na dumadaan sa amin, nagkakaroon ng mga ka-business, nadadagdagan yung, alam niyo yung, nadadagdagan lalo yung
paghanga ko sa kanila, paghanga namin sa kanila, kasi hindi nila kami kadugo, hindi nila kami ano. Tapos yung konting lambing lang, si kuya, galit. Tapos pagka ano yan, okay na yan siya. Tapos gagano na yan, ako, okay lang ako, si ate nyo, hilutin nyo. Lambingin nyo lang si ate nyo, kilala nyo naman yan. Wala, galit yan si ate, paglalambingin mo, yayakapin mo, wala na yan. Mga ka-business, okay na yan si Mrs. Ka-business, wala nang problema yan. Ganun, parang lang kaming mga anak talaga nila na pag nagkamali, napapagalitan, napagsasabihan. Hindi na iiwasan yung mga ka-business. Kahit saan ka pa magtrabaho, kahit saan ka pang, kahit ka mag-anak mo pa yan o hindi, andun yung katotohanan na pag nagkamali ka, mapagsasabihan ka, mapapayuhan ka, pagagalitan ka. Kung kailangang pagalitan, mapapagalitan ka. No? Wala kang makikitang among titignan ka lang na pag nagkamali ka is walang imik. No. Mas malala pa nga sa mga kumpanya. Unlike kila ate, kila kuya, andun yung pagpapayo bilang isang magulang. Pagpapayo bilang ate at kuya. Pagpapayo bilang sila yung may mas karanasan, mas mahabang karanasan sa buhay. Yun lang naman ng mga ka-business. Para lang din klaro sa lahat baga. Kasi, ayoko kasi ng mga ka-business, yung nakikitang nasasaktan talaga sila ate at kuya. No. Masakit sa amin kung napapansin nyo talagang pinaglalaban namin kung ano yung ano. Kasi alam nyo, especially kila Okray, kay Clarissa, kay Rick Aningat, no? Kami ang mas nakakakilala sa kanila. Kami yung araw-araw nakakasalamuhan nila, higit sa lahat. Halos 24/7 namin silang nakakasalamuha. Samantalang itong si Okray, si Clarissa, isang gabi, 2 gabi ba, nakatulog siya sa KB house. Si Okray hindi nakatulog, ilang oras lang namin nakasama. Si Rick Aningat, oo, andun siya hanggang madaling araw, minsan, or ginagabi, minsan, pero hindi 24 hours namin nakakasama. Kaya sobrang nagtataka ako sa inyong tatlo kung bakit ganyan kayo umasta. Bakit ganyan kayo samantalang yung pagtitiwala sa inyo, buong-buong ibinigay nila ate at kuya. Pero bakit ganyan kayo kasalbahe? Bakit ganyan kayo kademonyo? Bakit ganyan kayo kawalang utang na loob? Diba? Yung mga sinasabi niyong sponsors na nasa inyo ngayon, sa tingin nyo, ano ba tawag dito? Sa tingin nyo ba talaga yung mga sponsors na yan ay makikilala kayo kung hindi dahil sa KB? Diba? Hindi. Kaya, wag masyadong wag masyadong garapal or masyadong makapal ang pagmumuka. Kasi, wala kayo ngayon sa kinalalagyan nyo kung hindi dahil sa KB. Kung hindi dahil sa ka-business. Sana nga alam nyo yung, kung pwedeng ibalik yung panahon na hindi na lang sana kayo napasok sa buhay ng ka-business family para walang gulo. Masaya lang. Kasi kami, masaya naman kami kahit ngayon, na kayo, ano ba tawag dito, nagbi-meeting kayo, di ba? Pupunta kayo sa, para magkita na tayo sa tamang, sinasabi niyo ko na tamang lugar, tamang panahon, tamang oras. Ito lang din ang ko sa inyo, hindi kami matatakot sa inyong tatlo. At doon po rin po, so, ano ba yan, nagkakabulol-bulol. Doon din po pala sa mga nagsasabi, na sana, tigilan na, mag-stop na. Kayo po ang lumagay sa lugar namin. Di ko po alam kung mapapanindigan nyo ba na hindi magsalita. Samantalang nasasaktan na kayo, nasasaktan na yung pamilya mong minamahal mo na hindi man namin kadugo, pero higit pa sa kadugo ang itinuring sa amin, ang pagtrato sa amin. So, bakit kami mananahimik? Wag nyo pong saklawan yung damdamin namin dahil talagang ando naman yung mga kabisnes na mapapatawad namin sila. Oo, darating tayo sa panahon na yun. But not now. Nakikita nyo ba, napapanood nyo ba yung live ni Clarissa kung naano nyo mga kabisnes? Hindi po siya natigil-tigil. Kaya nga, binabalik lang din namin para ipaintindi sa ibang viewers na hindi po talaga kami maintindihan.
no? Na wala po kaming masamang tinapay sa kanila. Sadyang hindi matahimik yung mga kaluluwa nila, mga kabisnes. Na kung ano-ano yung mga pinagbibintang, pinagsasabi, na alam niyo yun, sila Ate Kuya tahimik lang. Kami hindi namin matanggap dahil nasasaktan kami para sa pamilya namin. Na bakit kayo ganyan? Bakit kailangan yung saktan yung tinuturing naming magulang? 'Di ba? Kahit sino pa mga kabisnes, yung tinuring mong pamilya, sasaktan. Pinagkakautangan namin yan ng loob eh. Hindi lang dahil hindi lang namin to ginagawa dahil lang may utang na loob kami kila Ate at Kuya. No. Hindi ganun. Kasi ang ginagawa nila is personal na, mga kabisnes. Hindi lang din dahil sa utang na loob, kundi dahil mahal namin sila. Mahal namin sila, mga kabisnes. Yun lang naman ang gusto kong ipaintindi sa lahat. Kaya sana po, nakikisuyo po kami na sana po wag niyo pong saklawan yung na sana daw matigil na. Naiintindihan po namin kayo at sobra po namin na-appreciate yon. Honestly, na-appreciate ko po yun. At naiintindihan ko rin po yung damdamin niyo po. Na gusto niyo ng tahimik, gusto niya yung vlog na good vibes lang, gusto niyo yung masaya lang ang lahat, no stress. Kami rin naman po, yun din naman po ang gusto namin. Sinong tao ba ang may gustong magkagulo? Diba, wala naman po. Pero, kung gano'n naman din po yung binabato na gusto ko nung ipapatay ni Kuya si Okray, saksakin, issues na lang, dahil lang sa ganitong issues, talaga bang, aabot sa patayan? Diba, sila lang naman po ang nag-ano nun, mga kabisnes, hindi po talaga kami. As in, wala kaming narinig na ipapapatay. Diyos ko, Marimar, ang layo ng kaya hindi ko ma-gets na saan kaya ang utak nila, saan kaya yung nila, no, mga kabisnes, pinanggagalingan, parang pinapasukan sila ng demonyo sa mga pinagsasabi nila na, hindi na lang ba nangilabot, baga, hindi nangilabot sa pinagsasabi nilang, pinagbabantaan daw yung buhay nila. Honestly, di ba? Issues lang na, umalis ka bilang reactors ang naging issues. Tinatanong ka lang, di ba, Okray? Ito naman si Clarissa, gusto niya daw linisin yung pangalan niya. Saan banda lilinisin? Anong ililinis sa'yo? Kasalanan mo naman din yun, di ba? Obviously, nagbigay ka ng pahayag mo na wala kang planong mag-vlog. Wala kang planong mag-YouTube. Pero, ilang lang na nawala ka, naghiwalay kayo ni Bong. May sarili ka ng channel. Di ba? Kagagawan mo rin yun si Rick Aningat. Tinanggap, tinuring na pamilya. Siniraan ng KB. Kasalanan nyo yun. So, bakit aabot sa ganong sitwasyon or ganong na ipapapatay? Walang ganon. Kung gusto magdemanda, edi magdemanda. Idadaan sa legal na proseso. Not in the sense na papatayin. Di ba, mga kabisnes, napaka-morbid ng utak ni Okray. Yun lang naman So, kahit sino, at naiintindihan ko talaga kayo niya, gusto nyo ng kapayapaan. Walang tao ang ayaw ng kapayapaan. Lahat tayo, mga kabisnes. Dangan nga lang at talagang hindi magkakaintindihan dahil lang sa yung punong-puno sila ng galit, inggit, at insecurities. Yun ang nadadaig sila sa pakiramdam na ganun, mga kabisnes. Kaya hindi nila magawang tantanan at hindi nila magawang maging payapa na lang sana. Kasi kung tahimik na lang sana nung pagkatapos ng 4 na episode nung pagsagot ko sa kay Okray, wala na sana, wala na tayo ngayon sa ganitong sitwasyon. Si Clarissa naman, kung sana, kung maghiwalay sila ng Kuya Bong at gusto niyang mag-YouTube channel, di bahala ka. Kung hanggang doon na lang sana, di ba? Tapos itong si Rick Aningat, nagkaso, okay? Dismiss ang kaso, okay? Kung hanggang doon na lang sana, di ba wala nang gulo? Kayo lang ang nagpalaki. Kayo lang ang hindi makamove on. Higit sa lahat, punong-puno ang puso nyo ng galit, inggit, na nadidemonyo na talaga kayo. So, yun lang naman mga kabisnes, paliwanag ko po sa lahat, no? Salamat po sa pagsama niyo po sa simpleng vlog na ito, mga kabisnes. Naway, magbigay linaw rin po ito patungkol sa naghamon, sa issues na kung bakit hindi natigil-tigil. Higit sa lahat, mga kabisnes,
magpapasalamat na rin po sa inyo dahil mahal niyo po kami. Sinasamahan niyo po kami hanggang dulo, mga kabisnes naming minamahal. At higit sa lahat, sobra namin na-appreciate yung pagtitiwala niyo po at yun po ang hindi namin kayang sirain dahil lang sa mga ganyang issues. No? So, God bless po sa ating lahat, mga kabisnes. Naway, supportahan po natin ang serye po ng kabisnes production, ang Linlang ang Panggap, no? Supportahan po natin, mga kabisnes. Yun po yung passion ng aming director na si Kabisnes. At supportahan din po natin unang-una Kabisnes Official, Kabisnes Family, Papa Dins TV, syempre po ang channel ng mga kagwangs. Please support po, mga kabisnes. At Vera and Lito Official. Salamat po sa lahat. At dun po pala sa mga gustong magpa-promote daw po ng channel, nabanggit naman na din to kagabi ni Kuya sa live, pwede nyo pong i-message si Sir Anime Reactors TV or si Ma'am Julie Ritota. Yun. Message nyo po sila para po sa dun sa GC. Makaano kayo dun sa GC para din po magkaroon ng isang live si Kuya na para ma-promote din po ang inyong mga kanya-kanyang YouTube channel. Mabanggit lahat yung mga gustong magpa-promote. Yun lang po, mga kabisnes. God bless po ulit sa ating lahat at birabanat lang po tayo. Tulog na po yung isa. So, yun si Kuya ay nandun pa at babalik pa po ako doon. God bless po sa ating lahat, mga kabisnes, at birabanat lang po tayo lagi. We love you all po. Sa bawat araw na lumipas, kabisnes ay nagagalak. Maraming taong natutulungan, pagpalain ng may kapal. Sa bawat araw nagdaan, Kabisnes, Mrs. Kabisnes, Papa Dins TV, mahal kayo ng marami. Ang tuwa nila'y walang mapagsidlay. Noong kami niyong natagpuan, Papa Dins TV naman, scholarship ay nasimula sa mga nais mag-aral. Pag-aaral ay pahalagahan upang kayo'y magtagumpay. Kabisnes, Mrs. Kabisnes, Papa Dins TV, mahal kayo ng marami. Ang tuwa nila'y walang mapagsiglay. Noong kami ninyong natagpuan,
Panalangin nila, sana'y hindi kayo magbabago. Bira!